Sino po rito yung bukod sa masarap na presensya na pinaramdam ng Diyos, sino rito yung na-excite pa doon sa, kumbaga pag nag-buffet ka, hindi lang naman isang putahe kakainin mo, tama ba? Parang you're excited sa susunod na meal, sa susunod na i-offer sa'yo. Sino po rito yung bukod sa praise and worship na-excite doon sa bagong mga matututunang salita ng gagaling sa Diyos? Hallelujah. It's very important for us, mga kapatid, lahat po tayo, napaka-importante na tayo po ay may alam na salita ng Diyos, na meron tayong pinaniniwalaang salita ng Diyos, na meron tayong pinananampalataya ang salita ng Diyos. Dahil tanging ang salita ng Diyos ang ating sandigan. Sabi nga po narinig niyo po ba yung sinabi ng Panginoong Hesus? Ang isang tao na nakinig ng salita ng Diyos at isinabuhay niya ay parang isang taong nagtayo ng bahay sa batuhan. Darating daw po ang malakas na hangin, ang bagyo at ang baha, pero ito po'y mananatiling nakatayo. Dahil ito'y nakatayo sa pundasyon na bato. Mga kapatid ko, whether you like it or not, talagang lahat po tayo ay may darating o may dumarating o may dumaan na o may dadaan pa na mga bagyo ng buhay, mga hangin ng buhay at baha ng buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang taong hangal daw. Ito raw po yung mga nakinig ng salita ng Diyos pero hindi ipinamuhay. Para raw po siyang nagtayo ng isang bahay, ang pundasyon ay buhangin, sa buhanginan. Darating ulit ang bagyo, darating ulit ang hangin at darating ulit ang baha. Pero ito raw po ay tutumba. At hindi lang po tutumba, great is its fall, sabi. Babagsak. Nakinig na po ng salita ng Diyos yun, pero hindi lang isipin ng muhay. Paano pa yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos? Paano pa yung walang alam na salita ng Diyos? Kaya po ang buhay dito sa lupa, parang napakahirap po talaga. Mahirap talaga ang buhay kapag titingnan mo yung buhay sa physical, sa nakikita mo, sa news pa lang, may stress ka na. Nakaka-stress po news, di ba? Facebook, nakaka-stress. May stress ka sa lahat ng mababasa mo. Kahit hindi mo problema, nakaka-stress ka na. Ang dahing patayan, mga ganyan, di ba? Hello? Hallelujah. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, isa lang po yung pinaka-objective na itong isi-share ko po sa bawat isa. Nalalabas po tayo dito na alam na natin kung paano talaga manindigan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, we're not doing this religiously. Kaya yung mga tao, mga Christians, born-again Christians, come and go. Magsisimba kung kailan gusto. Maglilingkod sa Diyos kung kailan gusto. Pag nagkaroon ng problema na mabigat-bigat, hindi mo na magsisimba, hindi mo na maglilingkod kay Lord, makakalimutan mo na si Lord. Pag medyo blessed, feeling blessed, magsisimba. Maaalala si Lord. Kapag sobrang bigat na ng problema, magkatapos niyang gawin lahat ng mga alam niyang gawin, nung wala nang solusyon na makita sa mundo, saka naalala si Lord. Saka nag-pray. Mga kapatid, dapat ngayon alam mo na kung gaano ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon, ang title po is Speak the Word, Speak Your Faith, Speak Jesus. Sanayin po natin na ang lumalabas sa ating mga bibig ay salita ng Diyos. Sanayin po natin na ang lumalabas sa ating mga bibig pananampalataya kung anong pinapanampalatayaan mo. At sanayin po natin na lumalabas sa ating bibig ay ang ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Let's all bow our heads and let's pray. Father God in heaven, marami pong salamat, O Diyos, sa isang pribilehiyo na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, na makasama na naman ang iyong wagas na presensya. Maraming salamat, Panginoon. Sa praise and worship pa lang, Lord, maraming salamat sa pagyakap mo, sa assurance ng iyong wagas na presensya. And this very moment, God, hinihingi ko ang inyong pangunguna. Minsan pa, itago niyo po ako sa inyong likuran, ang inyong kaluwalhatian ng mahayag, maparating sa mga taong ito na minamahal mo ng lubos,
ang iyong mensahe na magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng pag-asa, encouragement sa bawat isa. Kung paano tumayo dito sa mundong ito habang inaantay namin ang iyong muling pagbabalik, Panginoong Jesus. We will live a victorious life dito po sa lupang ito. Isang buhay na ganap at kasaya-saya. Maraming po salamat. Tanggalin niyo, O Diyos, ang lahat ng mga distraction na pwedeng mag-alis ng focus namin sa pakikinig ng iyong salita. Maraming po salamat at lahat ihanda mong puso sa pagpasok, Panginoon, ng iyong mensahe upang ito po'y tumimo sa amin at magamit po namin sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Question. Meron ka po bang alam na salita ng Diyos? Taas nga po yung kamay ng merong alam na salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos yung nagbibigay ng kalakasan sa iyo na tuwing may problema ka o kung ano man, pag naalala mo yung word na yon, parang lumalakas ka ulit? Meron no? At ano naman kayang pangako o salita ng Diyos, yung pinangahawakan mo na excited ka, na alam mo, natuto pa rin ng Diyos sa pananampalataya mo. Sabi ng iba, may ganun pala. Iba po, sanayin po natin na ang Diyos ay hindi lang isang entity. Ang Diyos ay hindi isang rebulto lang, hindi isang tao lang sa loob ng simbahan na bibisitahin natin minsan isang linggo. Ang Diyos ay hindi po isang parang dahil siya yung malaki, sasambahin lang namin. Sanayin po natin na yung Diyos na sinasamba at pinupuri natin, merong mga salitang binitawan, may mga pangakong iniwan sa atin na pwede nating panghawakan at paniwalaan at pwede nating i-claim sa mga buhay natin. Sabi po sa Isaiah 55:11, ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pala mawawalan ng kabuluhan. Isasakatuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Kaya napaka-importante po, bawat isa sa atin, kahit sino ka pa, na meron ka talagang alam na salita ng Diyos, pangako ng Diyos, na pinangahawakan na matutupad sa iyong buhay. Dahil kung wala, parang sabi, darating ang problema, kahit Christian ka o hindi, nananampalataya ka o hindi, darating ang mga pagsubok. Tama po ba? Walang exempted sa pagsubok po dito. Ang kaibahan lang, yung iba, may pinangahawakang salita ng Diyos. Ang sabi po, ang salita raw po ng Diyos is the sword of the Spirit. Ito pong ating sandata, salita ng Diyos. Dahil merong kaakibat, merong equivalent na Word of God, ang bawat pinagdadaanan po natin. Tama po ba? Ang bawat area ng buhay natin, meron pong equivalent na Word of God yan. Kapag ikay nangangailangan ng probisyon, nangangailangan ng pera, pambayad sa utang, sa mga bills, meron pong salita ng Diyos dyan. Sabi po sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply all of your needs according to His riches and glory. Napakarami po niyan. Kapag nangangailangan ka ng kagalingan, marami rin pong salita ng Diyos dyan. Merong sinabi sa Isaiah 53 verse 5, sa kanyang mga latay, tayo ay pinagaling. You should know that. Para kung ikaw yung may sakit yung pamilya mo, may sakit kang kakilala, imbis ng unang-unang isip natin, ano kayang gamot dito? Saan kaya ako kukuha ng pambili ng gamot dito? Sa hospital ko kaya dadalhin? Nang unang-una pumasok muna sa isip natin, merong salta ang Diyos dito. Hallelujah. Merong sinabi na ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit at ito'y gagaling. Kung alam mo yung mga bagay na ito, hindi ka mararatel kahit wala kang pera. You know, may word ang God. Ay, pastor, kailangan pa rin pera, ganyan. Yes, God will make a way. Ang sinasabi ko lang, unahin natin ang salita ng Diyos and God will make a way. Dahil bakit? Basta sinabi ni Lord, sure, magaganap yan.
Meron po ba akong kasama rito naniniwala na magaganap lahat ng mga pangako ng Diyos sa buhay niya? Kaya mga kapatid, dapat nilalaban po natin to. Kung ikaw na lang ang nag-iisang lumaban ka pa din. Sabi, Jesus for my family. Ilalaban natin yan. Huwag natin, paano kung ikaw na lang yung nag-iisang lalaban at ikaw pa yung sumusuko na rin? Sino na lang? Tama mo ba? Ilaban natin. Tapat ang Diyos. Hallelujah. Ngayon, question. Paano mo naman tinitake yung mga salita niya? Kapag may na-receive ka na word ni Lord, kapag may na-receive ka revelation sa church, o sa Facebook, o kahit saan pa, ang sarap masarap makarinig ng magandang salita ng Diyos. Amen to ba? Ang sarap makarinig ng salita ng God na nagbibigay ng encouragement. Question, paano mo ito tinitake sa buhay mo? Ay, ang ganda, ang sarap, palakpak, amen, in Jesus' name. Pero paglabas natin dyan, wala na, nakalimutan na natin. Sabi nga ni Ding, ilang beses ko na sinabi to. Kaya raw po ang mga tao, napakadaling iwanan ng pananampalataya, napakadali na iwanan yung gawain, yung ministry. Napakadali dahil hindi minimeditate yung salita ng Diyos. Pag hindi mo mineditate kasi yan, sino po rito'y kumakain na hindi dinadigest yung pagkain? Ano po mangyayari sa sikmura natin nun? Constipated. At yung sustansya na dapat makuha mo sa pagkain, kapag hindi mo dinigest yan, hindi makukuha yung sustansya. Tama po ba? Sakit ang aabutin. Kaya maraming tao may sakit. Kahit sa loob ng church, maraming tao may sakit. Paano? Kumakain nga ng salita ng Diyos, hindi naman nadadigest. Kaya mautak yung iba kaya hindi na kami kumakain ng salita ng Diyos. Di wala nang i-digest. Ewan ko sa'yo. How do we respond in His words and promises? Kapag nakarinig ka ng salita ng pangako, paano ka nagre-respond? How do we take the revelations? So, yan po yung pag-uusapan natin. Ito po, nai-share kong verse. Ito'y talagang paboritong verse po dito yan sa church. Kahit yung dati pa. Matthew chapter 13, verses 1. Nang araw ding yon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. Ito raw po yung talinghaga. May isang magsasakang nagasik ng binhi. Sa kanya pag-aasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon, tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw. At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang matitinik, may matitinik na damo. Lumago ang mga damo, natakpan ng mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y namunga ng bunga, ang iba'y marami-rami, at ang iba na may katamtaman lang. Ang explanation po ni Jesus Christ dyan, si Jesus din nag-explain dyan. Ang sabi niya, yung binhi daw po, may magsasaka, may dalang binhi. Ang binhi daw po ay ang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesus mismo yan. So ang God, talaga nagtatanim po sa atin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Maybe in this church, o kung saan ka man nakakuha ng salita ng Diyos, baka habang nag-Facebook ka, nagre-reels ka, may nakita ka nag-share ng word doon. Oh, hallelujah. Pag nagde-devotion ka araw-araw, pag nagbabasa ka ng Bible, may tinatanim na salita ng Diyos. Meron po ba akong kasama rito ang gustong mataniman ng salita ng Diyos ngayong umaga? So may 4 na klase raw po na nataniman ng salita ng Diyos. Yung una, ito raw yung nahulog sa tabi ng daan.
dumating daw po yung ibon tinuka. Ito yung mga tao na pagkarinig pa lang ng salita ng Diyos, naagaw agad ni Satanas. Kakasabi ko pa lang, pag tinanong mo na agad, ha? O pagkalabas pa lang dyan, di ang ganda, sarap ng praise and worship, sarap ng revelation. Pero pagkalabas pa lang dyan, bago pa lang makalabas sa church, ang problema na agad, ano kayang kakainin ko mamaya? Saan kaya kami kakain mamaya? Problema na agad. Wala na. Hindi umabot na isang araw, wala na. Kaya naman, pagdating ng pagsubok, wala talaga, parang walang narinig na salita ng Diyos. Yung pangalawan daw, nahulog sa mabato, mabilis tumubo, ngunit mabilis din nalanta nung umaraw dahil mababaw ang ugat. Ito raw po yung mga masasayang tumatanggap ng salita. Hallelujah! Thank you, Lord! Ang ganda! Wow! Grabe ka, Lord! Thank you, Lord! Ito yung kailangan ko. Thank you, God! Pero hindi taimtim sa puso. Kaya pagdating ng kahirapan o pag-uusig, mabilis din silang tumatalikod sa pananampalataya. Sad to say, dyan po napakarami na. Kaya nga, ito po yung talagang gusto ko lang i-share ngayon. Hindi po ano to, na seryosohin po natin ang salita ng Diyos. Kasi ito po talaga yung kailangan natin sa buhay. Ang mga salita ng Diyos, iniwan po ng Diyos sa atin yan para dito sa lupa, mangyari ang kalooban niya tulad ng sa langit. Kaya nating mabuhay sa kaharian ng Diyos dito sa lupa tulad ng sa langit. Matagumpay sa buhay. Nakakalungkot lang din talaga na minsan, iba kahit na antagal na, ayun pala mababaw pa din talaga. Kasi whether you like it or not, tulad nga po na sinabi ko kanina, talaga pong may mga pagsubok ang buhay. May bibigat, madali. But definitely, lahat po ng pagsubok na pinagdadaanan natin, pinagdadaanan mo ay para sa'yo. Whatever it is you're facing right now, para sa'yo po yan. Sana Lord, sa kanyang mo na lang binigay itong problemang to. Huwag ka mag-alala, meron din siya. May kanya-kanya tayong share ng problema. Kung anong hinaharap mo, para sa'yo yan. Pero huwag ka mag-aalala. Kaya nga may salita ng Diyos na iniiwan. Dahil ang salita raw ng Diyos, ito raw po yung sandata natin, the sword of the Spirit. Ito ang ating panlaban sa mga problemang yan. Kaya napakadaling mawalan ng pananampalataya kapag ang salita ng Diyos ay hindi pumasok sa puso mo. Hindi mo naintindihan, hindi mo na-meditate. Merong binigay si God ngayong umagang ito na word of encouragement sa bawat isa. This week, or sa next week, or next month, or within this year, may kakaharapin kang pagsubok na kailangan tong saltang to. Ang tanong, pagdating ng oras na yon, alam mo pa ba to? Naaalala mo pa ba to? Kaya po natin minimeditate. So, pag gagawin po natin, ano po ba ang meditation? Ang meditation po, buti pa yung mga ibang religion, gagaling mag-meditate eh. Ang meditation po, hindi lang basta binasa. Sabi ko nga kanina, ang meditation, kunwari, habang nagdadrive ka, aalalahanin mo yung narinig mong salita. Yung mga word of God. Bubulay-bulayin mo yun. Ang dami ko nang binanggit ng word of God kanina. Meron sinabi kanina na, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Ano ba sinabi ng pastor na yun? Habang nagdadrive ka, ibig sabihin, kung siya pastol ko, ako tupa niya, hindi raw niya ako pagkukulangin. Responsibilidad pala ako nung pastol. Wala pong tupa na magmamakaawa dun sa pastol. Uy, pakainin mo naman ako. Hindi, responsibilidad ka ng pastol. Kaya nga sinabi, ako, I am your shepherd. The Lord is our shepherd. We will not lack. Uy, meditate mong ganyan. Ayun po ang meditation. May oras ka talaga. Imbis na kung iniisip mo, puro negative, ang iniisip, ang laman ng isip mo, puro mga kundi chismis, mga sobrang mga problema ng mga mundo, problema mo.
I-meditate mo po yung salita ng Diyos. Ito po, bibigyan ko kayo ng technique. Kung ano yung problemang pinagdadaanan mo ngayon, kung ano yung gumugulo sa isip mo ngayon, kung ano yung naglalaro, tumatakbo-takbo sa isip mo ngayon, hanapan mo ng word. Hanapan mo ng salita ng Diyos na kaakibat niyan. Ngayon, papalitan mo yung laman ng isip mong problema, ipapasok mo naman yung salita ng Diyos. Ay, ito naman ang problemahin mo, yung salita ng Diyos. Magugulat ka mga kapatid ko kung paano to manunuot sa puso mo, kung paano ka tatayo, kung paano mo mapagtatagumpayan yung pinagdadaanan mo ngayon. Hallelujah. Ngayon, meron daw yung pangatlo naman, ito raw po yung yung mga nahulog sa matinik na damuhan. So ito naman yung mga talagang nagtagal-tagal na, talaga namang nakalagpas na dun sa mababaw eh. Mga napagtatagumpayan na yung mga problema eh. Ang dami na rin na-overcome. Kaso sabi dyan, nahulog siya sa damuhan. So yung binhi, habang lumalaki, kasabay na lumalaki yung damo. Ano mangyayari doon? Hindi nag-aagawan sila ng sustansya. Tama po ba? Ito raw po yung mga taong tumanggap ng salita, ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, at paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita, kaya hindi ito namunga. Kaya marami to, lalo sa mga kabataan. Pagkabataan, wala pa masyadong cares sa buhay eh. Talaga naman, ang dali mag-serve, ang dali talagang maging mainit. Kaya minsan, sarap kaltukan ng mga kabataan eh. Kabataan pa lang, dami ng problema eh. Kabataan pa lang, nandun na sa pangatlo eh. Kasi po, kanina ko pa sinasabi, talaga pong marami tayong haharapin dito sa mundong ito. Huwag mong hayaan. Ilaban mo. Ilaban mo yung pananampalataya mo. Huwag mong hayaan na yung pagpapala pa ang maglalayo sa'yo sa Panginoon. Dalawa yan eh. Pagpapala, saka problema eh. Alalahanin, pati yung riches of this life, of this world. At yung pang-apat, ito raw po yung mga natanim sa mabuting lupa. Meron po ba akong kasama rito na nag-pray, Lord, sana mabuting lupa po ako. Desire. Naisin po natin na maging mabuting lupa ang ating mga puso. Naunawaan ang salita kasi mineditate. Kaya naman namunga ito ng napakarami sa iba. Sa iba'y marami at sa iba'y katamtaman lang. Paano namumunga ang salita? Kung ang binhi ay salita, ang bunga ng binhi, salita. Tama po ba? Tama po ba? Kung anong tinanim, dapat yun din ang bunga. So example po, ang unang salita na natanim po sa puso ko is Matthew 6:33. Bata pa po ako noon. 12 years old pa lang ako noon. 22. Noong 2006, Matthew 6:33, sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Grabe, bata-bata akong Kristiyano noon, wala akong revelation noon. Tinake ko lang literally yung word. Sabi pala dito, kapag naglingkod ako kay Lord, kapag inuna ko si Lord, lahat daw ng pangangailangan ko, ibibigay ng Lord, ibibigay ni God. Ganun na ganun lang ang pagkakaintindi ko. Wala po kayo ibang ginawa ko di talaga naman. Mineditate ko talaga ng gusto yan. Talaga po yun po yung naging buhay ko. Yung isang word na yun. Ang sabi, kapag ito raw po ay natanim, definitely ito'y mamumunga. And praise God, namunga po talaga yung isang salita na nasa puso ko nun. Ang daming naging bunga mga salita. Nagkaroon ng Jeremiah 29:11, nagkaroon ng Ephesians 3:20, nagkaroon ng Philippians 4:19. Dumadami yung alam mong salita. Dumadami yung life verse mo. Narinig niyo na po ba yung life verse? Life verse, ibig sabihin, ito yung verse ng buhay mo. Ito yung talagang kahit na mawala na lahat ng Bible sa buong mundo, merong mananatiling salta sa puso mo. Amen po ba? Mawala na, ipagbawal na ang lahat ng Biblia, lahat ng apps, sunugin lahat ng Bible, mga ganyan. Pero ikaw, hindi ka mamawalan dahil mayroon ka nang nakatanim na salita. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakalimutan nila ang salita kaya hindi ito namunga. Sino po rito makakalimutin? Ako makakalimutin ako eh. Hindi totoo. Naging makakalimutin po ako dahil sa bisyo eh. Dati tatas ng memory ko nung nag-aaral ako eh. Pero nung nag-bisyo po ako talaga, nawala.
naging short yung memory ko. Pero purihin ang Panginoon Diyos. That's why I love God. Sa isang bagay na lang po malakas ang memory ko. Sa salita ng Diyos. Which is yun lang naman ang kailangan ko para mabuhay. Dating ng aktwal na pagsubok, ang mga salita ng Diyos ang ating sandata. Ito yung kanina ko pa sinasabi, the sword of the Spirit. Pagdating ng aktwal na pagsubok, the Holy Spirit will remind us of everything that Jesus has taught us. Magugulat ka kung meron ka talagang tinanim na salita dyan sa puso mo. Darating ang pagsubok at yung banal na spiritong nasa iyo ang mag-brought up niyan. Hindi yung short-term memory mo, hindi yung utak mo. Kaya okay, sige, madali ako makalimot. Pero dahil buhay ang banal na spirito sa akin at sa iyo, at may itinanim kang salita, huhugutin ng banal na spirito yan. Para pagdating ng pagsubok, ayan lagi ang ihaharap sa iyo. That's why I want to encourage you right now. I know meron kang pinagdadaanan. Alamin mo yung salita na para dyan. Pag hindi mo masyadong alam, lapit ka sa amin, mga pastor, lapit ka sa mga ano dyan, or lapit ka kay Paring G. Kilala si Paring G? Another watch, another gang. Kay Paring Google. Kung ayaw, type mo, what verse is para sa ganitong sitwasyon? Hallelujah. Grabe nga ngayon, ang dami ng access. Ang dami ng access. Pag nakita mo na yung verse, binasa mo na, uy, ang sarap, thank you Lord. Hindi po tatapos doon. Kailangan daw po, meditate. Yung verse na yan. Wala ka, lalakas ka. Live by the Spirit, not by emotions. Hey, dito maraming sumasablay ng mga Christians. Akala kasi nila, ang solusyon nakukuha sa kapwa-tao. Pupunta sa church, kasi yan yung mga makakatulong sa akin. Oh, yung tulong mabibigay yan ng tao. Pero sabihin ko sa inyo, lahat ng tao may limitasyon. Kahit na yung pinakamahal na mahal ka. May limitasyon po yan. And God is really allowing that, limitations. Inaalaw ng Diyos yan para ma-realize natin that at the end of the day, kailangan sa Diyos lang tayo nakadepende. Dahil kung sa tao ka nakadepende, maaaring alisin pa ng Diyos yung taong yan para lang matutunan mo na sa Diyos ka lumapit. Hanggang kailan? Hanggang saan ka talaga magmamatigas? Sumuko ka na ngayon pa lang. Now, ang title kasi natin, Speak the Word. Speak Jesus. Speak your faith. Pag sinabing speak, ano po yung sabihin nun? Salta mo, ideklara mo. Alam mo, gano'n ka-importante na kung ano lumalabas sa bibig mo, ay talaga namang salta ng Diyos, mga mabubuting bagay. Ito yung pag-uaralan natin. Kilala niyo po si John? Si Paring John? Ito po yung pinsan ni Jesus. Si John the Baptist. Ang magulang ni John the Baptist, si Zechariah, at yung babae, paano babae? Ha? Si Elizabeth. Sorry, Elizabeth. Nakalimutan kita. Hindi po sila magkaanak. Matanda na. Etong si Zechariah, ito po yung pare Levite So, nag-pray sila. Matanda na, hindi sila magkaanak. Sundan natin sa Lucas 1:13. Dumating si Gabriel. Kilala niyo si Gab? Pagkadating ni Gab, kay paring Zay, sabi, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Palakpakan nga si Lord. Hallelujah. Alam ko, meron kang pinag-pray ngayon. May pinag-pray ka ngayon. And the Lord said, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Amen. Thank you, Lord.
magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Elizabeth. O, hindi na ikaw to, ha? Hanggang doon ka lang muna sa dininig ng Diyos yung panalangin mo. Pero kung pinag-pray mo naman yung mabuntis, na yun, para sa'yo na rin yan. At Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Verse 14, matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya. At marami ang magagalak sa pagsilang niya dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o namang inuming nakakalasing sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay isa sa kanyang banal na espiritu. Tingnan mo kung paano nag-react si Zechariah. Hey. Sanabi ni Zacarias anghel, paano po mangyayari ang mga sinasabi nyo? Matanda na ako at ganun din ang asawa ko. He did not take it by faith. He took it by doubt. Ikaw naman, Zechariah ka naman, para ka naman walang Bible, pari ka pa naman. Si Amang Abraham at si Sarah, dami-daming storya sa Bible na ganun. Dahil hindi siya agad naniwala, ay nako, nakakatawa to. Sumagot ang anghel, ako si Gab, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala, kakasabi lang natin kanina, dininig ng Diyos yung panalangin mo. Hallelujah! Sino po naniniwala rito na dininig na ng Diyos ang kanyang pinapanalangin? Maniwala ka na. Dahil huwag kang maggaya kay Zechariah. Si Zechariah, ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, magiging pipi ka. Alam niyo yung pipi? Pipi. Magiging pipi ka. Sino pong gusto maging pipi rito? Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo, sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ko pagdating ng panahong itinakda ng Diyos. Bakit kaya siya ginawang pipi? Why? Kasi ang layunin ng Diyos, ang answered prayer na ginagawa ng Diyos sa'yo, ang nagiging kalaban niyan, yung lumalabas din sa bibig mo. Kaya tumatagal yung answered prayer mo, kasi imbis na ang ideklara mo sa bibig mo, yung mga salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos, mga answered prayer mo, ang lumalabas pa sa bibig mo ay pagdududa. Dahil ang pagdududa or doubt ang malaking hadlang kaya hindi nagaganap o natatagalan pa ang katuparan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Tandaan niyo yan. Aantayin talaga ng Lord na talagang lubusang maniwala ka sa puso at isipan mo. But in this case kasi, kay Zechariah, kaya siya ginawang pipi, hindi kasi pwedeng mahadlangan that time ang pinakalayunin ng Diyos kay John the Baptist. Kailangan lumabas ni John the Baptist. Kaya siya ginawang pipi, kasi baka kung ano pang masabi, di siya nakapagsalta until manganak si Elizabeth. Ngayon, hindi tayo ginagawang pipi ni Lord pag di tayo naniniwala. Kaso na lang nangyayari? God is waiting. God is waiting. God is waiting na matuto tayo. God is waiting na talagang we stand up in faith. God is waiting na whatever you are believing for, you're really believing it ng buong puso mo. Nang lumalabas na sa iyong bibig ay yung pinapananampalatayaan mo. You prayed ng healing, lalong sumakit ulo. Akala ko ba, Lord, sakit pa. You prayed for provision, lalong dumami yung bills. Diba? Talagang susubukin. Sabi, kung ang ginto raw ay pinadadaan sa apoy, just to prove if it is pure. Lalo raw po yung pananampalataya natin, pinadadaan daw po yan sa pagsubok upang malaman kung talagang dalisay. So, anong ginagawa sa ating proseso ng Diyos? Pinoproseso po tayo hanggang maging dalisay yung pananampalataya natin. Through trials. Kaya naman iwasang lumabas sa ating mga bibig ang pagdududa at hindi paniniwala
Umasa ka na lang, manampalataya at matyagang maghintay sa panahong itinakda ng Diyos. Dahil pag sinabi ng Diyos, magtutupad at mangyayari. So keep on declaring. Keep on confessing. What's the use of confessing what is obvious? Bala ba yan, hirap naman natin. Kino-confess mo pa to, na nga yung nakikita mo. What's the use of confessing yung sickness mo? Ano ang kailangan kino-confess at dinideclare natin? Yung pananampalataya natin, yung salita ng Diyos. Dahil sinabi ng kasulatan sa 2 Korinto 4:13, sinasabi ng kasulatan, sumasampalataya ako kaya nagsalita ako. Meron po ba kasama rito sumasampalataya sa oras na ito? Kung sumasampalataya ka, magsalita ka. Ganon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Speak what you believe. Pwede ba sa mga sandaling ito, pag-aupo ni Erwin, may gagawin tayo? Pwede ba sa mga sandaling ito, sige tayo po tayo, isang ano lang to, exercise lang para sa mga inaantok. Pwede ba tayong magdeklara ng isang bagay na pinaniniwalaan mong gagawin ng Diyos? Okay ba yan? Kanya-kanya. Labas mo sa bibig mo yung pinananampalatayaan mo. Pwede ba yan? Sabay-sabay tayo. Sabihin mo lang ang sarili mo. Kung nahihiya ka sabihin sa katabi mo, sabihin mo lang kay Lord. Kay Lord mo i-declare. Pwede mo rin sabihin sa asawa mo, katabi mo. Bilang ko 3, sabay-sabay tayo mag-declare. Whatever it is that God is putting into your heart, ilabas mo sa bibig mo. Gagaling ako, masasave ang family ko, magaganyan, whatever. Ready? Sige, 1. Lalabas sa bibig, ha? Sarili mo dadayain. Huwag mong dayain sarili mo. Si Lord, nakikinig, nanonood si God, and He's listening. 2. Ready na? Alam nyo na yung sasabihin nyo? 3. 1, 2, 3, go! Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Now, hindi pa tayo tapos. Hanap ka po ng isang tao. Totoo. Kahit sino. Then, magdedeklara ka naman ng isang bagay na maganda sa taong ito. Okay? Magsabi ka ng isang bagay, salita ng Diyos o isang pangako ng Diyos o isang deklarasyon para sa taong ito. Ready? Totoo po to. Ay nako, God is here. Ready? 1, 2. Declaration, anything good, palabasin nyo sa bibig ninyo para masanay na maganda lumalabas sa ating bibig. 1, 2, 3. Declare! Hallelujah! In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. Sige, makakaupo na po tayo. Makakaupo tayo. Ano? Okay, upo na po. Sige, listen na. Ano naramdaman ninyo? Sarap. Power. You feel the power of God releasing. We should release the power of God in our mouth. Hallelujah. Confess and declare it in your life. Dahil, sabi ni Joyce Meyer, faith unconfessed dies prematurely. Oo, naniniwala ka. Pero kung hindi mo sinasabi yan, hindi mo pinapalabas sa bibig mo, hindi pa nangyayari, wala na. Hallelujah. Alam niyo kung bakit napaka-importante na pinapalabas natin sa ating mga bibig? Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Church, ano ka raw? Royal
priesthood. You are a king and you are a priest. Anong common denominator ng king at priest? Magkaiba yan eh. Kasi church and state hindi dapat nagkasama. Tama ba ba? Sa batas, hindi yan pinagkasama. Pero kay Lord, royal priesthood. Anong common ano dalawa? Both sila, yung lumalabas sa bibig nila is powerful. Whew. Ang salita ng hari ay hindi nababali. And God has made you kings. That's why mag-iingat po sa lumalabas. No matter how negative ang sitwasyon mo today, no matter how true, how pangit yung nangyayari sa buhay mo ngayon, wag yan ang palabasin mo sa bibig. Wala kasing kwentang asawa ka. Demonyong anak ka. Boobong ano. Totoo. No matter how true, no matter how galit ka na, no matter talaga namang gigil ka na, please. Why? Life and death depends sa lumalabas sa ating mga bibig. Blessing and curses comes out from the same tongue, same mouth. Naway maging source tayo ng pagkapala ng Diyos. Sanayin po natin yan sa buhay natin. Hindi man agad mangyari. That's why it's called faith. You're believing. That's why you're declaring. Hindi ba ito nangyayari? Kaka-declare mo, hindi pa rin nangyayari. Kaka-declare mo, hindi pa rin nangyayari. Umabot ka na ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 taon, 5 taon, hindi pa rin nangyayari. Just still confess and declare. Because at the right time, I, the Lord, will make it happen. Hallelujah. In His time, alam ng Diyos ang timing ng buhay mo. So keep on declaring. Sabi ng God, ang taong babago-bago ng isip, ano rin nangyayari? Huwag umasang, makakatanggap ng kahit ano. Kapag naniniwala ka, maniwala ka, hanggang dulo, ilaban mo na. Even to the point of death, ilaban mo na. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ng Diyos kung gaano ka nakaseryoso. Pag nakita ni Lord na wala na makakagiba sa pananampalatayang meron ka, even si Satanas, wala na magagawa para hadlangan yan. Hallelujah. Tandaan niyo yan. So mag-ingat po tayo. Sabi sa Santiago 3:9, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ng Panginoong at Ama. I speak Jesus, God is able. Oh, sarap. I will worship you for who you are. Sarap praise and worship natin kanina. Pero sa pamamagitan din nito ay sinusumpa natin ng ating kapwa na nilikhang kararawan ng Diyos. Can you imagine that? After you praise God, after you say mga worship kay Lord, declaration, mamaya-maya, sa isang ito rin gagamitin mo. So hindi po tayo nagpapakaplastikan dito na nagpapakabanal-banalan. Para ito po talaga dapat eh. Your mouth, your words are very powerful. So siguraduhin mo lumalabas sa bibig mo ay yung ginawa natin kanina, naramdaman nyo yung kapangyarihan ng Diyos. Lumalabas po talaga yan. Kaso nakakalungkot, sa same na pinaglabasan ng kapangyarihan ng Diyos. Mamaya lumalabas na dyan, pagdududa. Mamaya lumalabas na dyan, mga negative. Thank you, Lord. Mula sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Tamo, si paring Santiago na nagsabi dyan, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Hallelujah. And last verse po natin ngayong gabi, umaga pala. Kala ko, mabot na tayo ng gabi. Meron po tayong natutunan ngayong umaga, mga kapatid. So please, ito rin naman ang sasaya natin ginuha ulit yung salita. Huwag nating panakaw sa ibon kay Satanas. Pwede ba yun? Itong natutunan natin ngayong umaga, huwag nating ipanakaw. Hanggang pag-uwi natin mamaya sa ating mga bahay, isip-isipin natin. Bukas, isip-isipin natin. Last verse po natin, sa 1 Peter 3:10, sapagkat sinasabi ng kasulatan,
ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay. Teka lang, meron ba ako kasama rito na gusto ng maligaya at masaganang pamumuhay? Amen! Hallelujah, we love that. Ano kailangan gawin? Kung sino man ang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Yung kasinungalingang context po dyan, alam niyo ba kung ano yung kasinungalingan na sinasabi dyan? Hindi lang yung basta nagsinungaling ka na hindi mo kinain. Hindi lang basta nagsinungaling ka na eating sugar. No, Papa. Hindi po yan yung kasinungalingan na sinasabi dyan. Alam niyo kung ano yung kasinungalingan na sinasabi dyan? Ito yung hindi paniniwala sa salita ng Diyos. Ayun ang kasinungalingan. Because Jesus is the way, the truth, and the life. So speak Jesus. Because Jesus is the truth. In your situation right now, speak Jesus. In your family right now, speak Jesus. In your financial problem right now, speak Jesus. Sa mental health, mental problem mo, kung sino man, speak Jesus. Hallelujah. Conclusion, ito lang po, napakikli lang ng conclusion ko. 6 words lang. Because obedience to God starts in believing. Ang totoong sumusunod sa Diyos, naniniwala. So maniwala ka lang sa mga salita ng Diyos, kahit gaano kayo imposible. Huwag mong isipin na hindi para sa akin yan. Hindi ako qualified para dyan. Sabi nga nung Wednesday, sino ba nagsabi nun? God doesn't call the qualified. Di ba? He qualifies the called. Si Ding daw. Ding. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron po tayo natutunan ngayong umaga. Palakpakan si God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's pray. Ama, marami pong salamat, Diyos. Thank you, Lord, sa binigay mo niyo po sa aming salita ngayong umaga. Nagtuturo po sa amin na kailangan naming paniwalaan ng buong buo sa aming puso. At hindi lang namin basta kailangan paniwalaan, kailangan po namin itong idinideklara. Inilalabas namin sa aming mga bibig ang iyong salita. Lord, I pray na through your Holy Spirit, gabayan niyo po kami, ang bawat isang nandito, Panginoon, na sa tuwing kami nahaharap sa isang sitwasyon, nawa, salta mo, pangako mo, ang mailalabas namin sa aming mga bibig. Hindi mga salita ng hindi paniniwala at pagdududa, mga salita na punong-puno ng pananampalataya ang aming idideklara sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa lahat ng mga kasalamuhan namin. Maraming po salamat. Gamitin niyo po kami, O Diyos, bilang instrumento mo ng pagpapahayag ng iyong salita, pagmamahal, kabutihan at kapangyarihan para sa mundong ito. Marami pong salamat, O Diyos. Sa inyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik ang lahat ng kapurit pagsamba. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. To God be the glory po. Thank you, Lord.